Hi guys! Kamusta po kayong lahat? Ako nga po pala sila Stella Micaela Taro. So ngayon titingnan natin kung kaninong love energy makukuha natin ngayon sa ngayong araw. Maraming salamat po pala sa lahat ng sumusuporta sa channel ko. Don't forget to hit like and subscribe para updated kayo sa videos niya upload. At sa mga gusto magpa-private reading, message nyo lang ako sa Facebook or Instagram. Nasa description box below. Okay? So tingnan natin ano bang energy ng collective ngayon ng mga nanonood. What's going on with your life? Na natin anong energy. Second. Bakit laging dalawa lumalabas? Energy ng mga anong ganap? Okay. Inside. Ay, isa lang, ito yung lumabas. Inside scoop. So, meron dito. Parang laging na-involve kayo sa chismis at maraming gustong makaalam kung ano nangyari sa buhay nyo, sa love life nyo. At meron ako dito, siguro ini-stalk ka ng person mo. And tinitingnan niya ano bang nangyayari talaga sa life mo in general, not just sa relationship nyo, sa connection nyo. Pero nakikita ko dito, ini-stalk ka nitong taong to. And nakikita ko, meron dito mahilig yung napapainom, ganun, mahilig uminom, or ikaw to na parang nag-i-stalk ka rin kung kanino o sa person mo. Ayan no, meron ditong may nagsiselos, may isang babae nagsiselos sa inyo ng person mo, may away na naggaganap. Tingnan pa natin. Ay, ito ba yan? Sorry. Okay. Love energy. Love reading ng collective. Paalala lang ha, hindi lahat makaka-resonate. So, take what resonate and leave what doesn't. Love reading ng collective. Love reading ng collective. Okay, so meron dito parang bigla ang dumating sa buhay mo, parang surprise na someone, special someone, or baka i-surprise ka ng date ng person mo. Okay, so meron dito taong nag-overthink sa'yo. Ambitious tong taong to. English ko na lang, hirapan ako mag-Tagalog. So na-stress siya, nag-overthink siya, and parang biglaan yung naramdaman niya sa'yo, hindi niya ina-expect. At ikaw din ganun. Ayan, so may iniisip siya na mga messages nyo, gusto niya makipag-usap, or may mga aayusin tong kontrata, documents, ganun. And basta nag-overthink siya. Ayan, so may nakita ko ditong tampo, or siguro panloloko, siguro may mga nakakausap ka, and may mga parang micro-cheating, ganun. Pero usap lang naman. Ayan, so marami kang admirers, and meron dito nagmamatigas, or ingat ka lang, baka niloloko ka lang nitong kausap mo, or ikaw to. And alam mo yung nagmamatigas ayaw makipag-usap, ganyan. Pero sa nakikita ko, may nabubuo sa inyong love or feelings, gano'n, parang crush, nagkakagusto, or basta merong nabubuo. Ayan, so pero pinipigilan to pinipigilan siya kasi parang biglaan, so hindi ina-expect. Ayan, meron pa dito isang lalaki na tahimik lang, hindi masyadong sasalita, nag-i-stalk lang. And sa nakikita ko, mas bata sa'yo tong taong to. Ayan no, yung nararamdaman niya sa'yo, parang lumalalim, nag-grow. So, ayan. Guys, take what resonate and leave what doesn't. So, ayan talaga, may conflict dito, may betrayal sa relationship. Siguro may mga iba dito, may mistress, ganon. May third party, ayan. And nakikita ko kaibigan mo tong taong to. Nagsimula kayo sa kaibigan. Ayan. So, nagmamatigas lang siya. Pinipigilan niya nararamdaman niya. At ikaw din ganon. See? So, parang 50-50. Hindi pa niya alam. And sa nakikita ko may selos, may inggit na nangyayari sa connection nyo. Ayan o, may mga pag-uusap dito. Natutuwa kayo. And hindi siya yung tuloy-tuloy or na-involve kayo sa chismis. May nakakamiss sa inyo. May biglaang travel din ako nakikita. So, yun yung nakikita ko sa general reading.
tingnan natin kung anong pakita sa love reading. Anong ganap sa love reading ng collective? Okay, so nakikita ko itong connection na to na meron kayo is passionate. And sa nakikita ko parang sobrang attracted kayo sa isa't isa. And alam mo yung may temptation talaga eh. Parang ano tawag dito, on cloud 9 kayo, ganun. Basta parang hot kayo sa isa't isa, ganun. Ayun no, baka may kadil ka na Pisces or meron ka sa chart mo or sa chart niya. So check nyo na lang. Ayan no, meron dito yung ex nyo nag-iisip pa sa inyo, or ex mo tong kadil mo, or someone from the past. Okay, so tingnan natin ano ang nararamdaman sa inyo ng person mo. Anong nararamdaman sa inyo ng person mo? Anong nararamdaman sa inyo ng person mo? Oops. Okay, so itong person mo, ginagamit niya kasi yung intuition eh. Yung isip niya. Gusto niya i-follow intuition niya. Pero nabigyan to ng hope sa buhay. Ayan, so feeling sa'yo na person mo nagiging bata siya ulit. Gusto niya ng new beginning. Ayan, baka may nakakadil nga kayo na mas bata sa inyo. And new beginning to, parang playful yung energy, ganun. Ayan, itong person mo, medyo controlling lang siya, or meron ditong someone na, alam mo yung feeling niya na mataas ka din sa kanya and controlling ka, ganun. And sa nakikita ko tong taong to, nakatingin lang, nakaupo lang. And natutuwa siya sa'yo, ganyan, oh, see? Parang ang bilis nung na-feel niya, ang bilis ng mga pangyayari sa inyo, parang hindi niyo inaasahan. And sa nakikita ko, pinipigilan niya talaga nararamdaman niya, ganun. Ayan, so may nakita kasi ako dito, ayan no, parang dinededma niya yung nafe-feel niya. And sa nakikita ko may pagsiselos, ganun. And mayroon ako dito na nakikita kanya asama na pwedeng mag-ipon or mag-iipon kayo. Ang dami din baka feeling niya may mga tinatago ka sa kanya, or ikaw to, ganyan. So ayun yung nakikita ko. And nag-overthink tong taong to, puro pag-iisip. Ayan, ang dami-dami yung iniisip tungkol sa'yo. Ayan, so meron kasi siyang, siguro may natapos sa buhay niya na sobrang nasaktan siya, and nag-end na to, kaya siguro nararamdaman niya na gusto niya ng new beginning sa'yo, at ayaw niya nang balikan yun. Ayan, kung tinatanaw man lang niya, tapos na yun, kung naman nangyari. Ayan, nakikita kanya asama na masayahin, yung ano ka, funny, ganun, and honest. So natutuwa siya sa'yo, and kayang-kaya mo dalhin yung sarili mo. Ganun yung nakikita ko na nafe-feel niya sa'yo. Ayan, so tukso talaga. Siguro ang daming nanunukso sa'yo or sa kanya. Ayan, pero iniiwasan eh. Ayan, so nakikita kanya asama na very, very passionate and masiyahin, ganyan, and laging on the go, gagawin lahat. And siguro kaibigan mo to, na-meet mo to sa isang celebration, hindi nyo inaasahan. And ayan, part of your circle of friends. And sa nakita ko, meron ditong, may pinagdadasal siya na mangyari sa inyo. At ikaw ata yung pinagdasal niya sa matagal na panahon. Ganon. So, ngayon ko lang dumating. Ayan, no? And sa nakita ko, mutual yung energy. May bigayan dito na nangyayari. And meron talagang communication na masaya, maayos, ganon. Tingnan pa natin. Anong na-feel mo sa person mo? Tingnan pa natin. Anong na-feel mo sa person mo?
ikaw, more on ginagamit ng puso. Emotional ka. And sa nakita ko na mahal mo tong taong to. May nararamdaman ka naman. And pure naman yung nararamdaman mo. Siguro Scorpio ka. Ayan. So, may panghihinayang lang ako nakikita dito sa part mo. Siguro, parang nag-ano ka na dito eh. Nanghihinayang ka na hindi mo, siguro yung mga nakakausap niyo, hindi mo siya makuha, or bakit di mo siya nakilala noon ng mas maaga, or nanghihinayang ka, nakatali ka na ngayon, ganyan. And sa nakita ko, gusto mo nang mapag-isa, ayaw mo nang kausap eh, gusto mo mag-isip-isip sa nararamdaman mo sa kanya. See, nagdadalawang isip ka na dito sa taong to. Ayan, so parang doubt ka na, hindi mo na alam. And sa nakita ko, nag-aantay ka na lang ng oras, ng panahon, kung anong mangyayari sa inyo ng connection mo ng person mo. Ayan. Tingnan pa natin. And sa nakita ko naman, nakikita mo, siguro itong person mo may pamilyang iba from the past, or again sa inyo yung pamilya nyo. And sa nakita ko na kahit na ganun, nakikita mo pa rin siya as long-term commitment at magiging makasama mo habang buhay. At sa nakikita ko, magiging masaya naman kayo together. Ayan. Siguro mayroon kayong 4 na anak, 3. Ayan, so sa nakikita ko, maraming nagkakagusto sa'yo, may success na paparating sa'yo, and ang daming na-attract sa'yong tao. And nakikita ko naman na masaya ka dito. Siguro yun nga lang, may mga bagay lang na hindi mo nakikita sa kanya na ibibigay niya. And lapitin ka ng tukso. Maraming tuksong lumalapit. So, ayan. Tingnan natin. Ayan o. So, may pag-uusap dito. And may travel. Siguro nagbabala ka magtagal ng person mo. And sa nakikita ko na very passionate naman tong taong to sa'yo. And nakikita mo siya asama na gagawin lahat para sa'yo. Ayan o. May collaboration. Pag-uusapan yung mga bagay-bagay. And compatible kayo sa lahat ng bagay. Pero may nakita ko sa hindi ka kontento eh. Hindi ko alam kung anong, siguro sa inner child mo ganyan. And nakikita mo naman na mutual yung decision, yung feelings na nararamdaman nyo. Kung ano ibigay mo, bibigay din niya. And which is good. Ganun naman talaga dapat. Ayan no, pares ka na energy. Mahal niyo isa't isa. And baka foreigner tong kadil mo, or nasa ibang bansa. And sa nakita ko na if harmonious yung pagsasama nyo. And meron dito isang someone na from the past na miss ka na at nakastuck sa'yo. Ganun. Okay? So, tingnan natin. Ano ang possible na gawin ng action ng person mo or outcome nitong connection nyo? Possible outcome ng connection mo. Possible outcome. Okay, 6 of Pentacles. So, ayan, may bigayan na mangyari. Kung anong bigay niya, bibigay mo, ganon. Ano yun? Ay, kala ko na ganon. Ayan, so, may mutual feelings, ganon. Ayan, 5 of Pentacles. So, sinasabi lang dito na siya rin yung sa'yo magsusuporta. Kung nag-struggle ka financially, siya yung swerte sa buhay mo, or kayo sa isa't isa. And siya yung magbigay sa'yo ng stability sa buhay. Ganun. Tingnan pa natin. Ayan, King of Swords. So, itong person mo, isip kasi ginagamit nito. Matalino tong taong to. At gagawin niya talaga lahat. Ipaglalaban ka nitong taong to sa lahat ng bagay. Ayan. Queen of Pentacles. So, ayan. Ikaw kasi puro ka mas inuisip mo yung stability mo, financial stability, and focus ka sa career eh. Ayun, may bagong opportunity na paparating sa'yo or sa kanya na mahirapan kayong magdesisyon. Pero sa nakikita ko, pag-iisipan mo naman to. Ayun o, 4 of Pentacles. So, may pag-iipon dito. Mag-iipon kayong dalawa. Siguro may mga plano kayong, yun yung pag-usapan nyo, yung pag-iipon eh. Yung pag-save. May mga plano kayong
tawag dito, bilhin or puntahan, gawin. And sa nakikita ko dito, may mga pagtatalo lang kayo na baka umuwi sa, yung pagtatalo na yun, mapapaisip ka, ito ba talaga yung gusto kong makasama habang buhay. Pero sa nakikita ko, babalansehin nyo yung mga bagay-bagay, may kailangan kayong pagdesisyonan, and may pag-uusap. And sa nakikita ko, intimate talaga kayo sa isa't isa. At may travel talaga eh. Ayun, so mas nakikita ko yung pagiging logical nyo sa relationship kaysa yung emotions, ganun. Tingnan pa natin, nagpapakita sa love life ng ano pang message, nagpapakita na ano pang meron ng kinky ways. Ayan, see? Medyo, yun nga, may mga playful energy dito, na-attract kayo sa isa't isa, and meron dito mga nag-i-imagine, alam nyo na yun. And so baka nag-i-explore ka pa, may mga na-attract ka pang iba, or marami na-attract sa'yo, nasa-sexyan sa'yo, nahahatan, ganun. So medyo may pagka-naughty energy, or baka itong person mo yan, medyo naughty kayo ng person mo. Ayan, so, tingnan pa natin ano pang message, love message ni universe sa inyo. Keep the door open. Don't be so focused on the closed door that you don't see the ones which open for you. So ayan, so sinasabi dito na maging open ka, wag kang padalas-dalas ng desisyon. Kung rough yung ano ng, alam ko, nag-hesitate ka pa, siguro buksan mo pa lang yung pinto mo, yung puso mo, or ayun no, baka pay attention to the red flags. May mga bagay na hindi ka nagugustuhan sa kanya, so wag mong baliwalain yun. Keep the warning signs of what unhealthy connection looks like. So kung nakikita mo unhealthy, kasi mas lalala yan pag nagsama kayo in the same house or sa future, ganun. Alam mo yun. Tingnan natin ano pa ang blockages ng person. Ano ang blockages sa connection ng person. Your pain isn't content. So sinasabi dito na healing doesn't need the hashtag privacy, self-respect, and growth. So sinasabi dito na magtira ka pa rin sana sa sarili mo, at huwag mo ibubuhos lahat, and maging private ka. Kasi sa nakikita ko dito, kapag open ka palagi sa person mo, alam mo yung, I mean sa akin kailangan magtitira ka pa rin ng a bit information sa'yo. Huwag mong sasabihin lahat kahit na kanino pa yun, kasi mas importante mahalin mo yung sarili mo. Kasi alam mo, hindi mo alam, hindi ko naman sasabi na maghihiwalay kayo, but in the future, alam mo yun, parang hindi maganda mangyari, baka mapahama ka, ganun. So wag mo sasabihin lahat, wag mo ibibigay lahat. So tingnan natin ano ang message sa'yo ng person mo. Ano ang message sa'yo ng person? You are my everything. Pero sa nakikita ko, itong person mo, obsessed to sa'yo. Mahal na mahal ka nito. Ayan pictures of you still make me smile. So inisto ka pa nga ito sa social media, sa phone niya. Alam mo yun, baka ex mo rin to. Tumitingin siya sa picture mo. Everything reminds me of you. So ayan, namimiss ka nitong person mo. Ayan, so ayun lang. So tingnan natin sa career or in general ano ipapakita. Career reading, general reading. Ipapakita sa career at general reading. Okay, tuloy-tuloy naman ang pasok ng pera, and lalago pa yung kaperahan mo, busy sa trabaho, and medyo nai-stress ka lang, na panghihinaan ka ng loob sa trabaho, baka nagsasawa ka na, at gusto mo na ng bago, parang wala ka ng peace of mind yan sa work, and baka humarap ka ng iba, ayun parang nag-aalangan ka na sa kung nasan ka man ngayon, and nai-stress ka, hindi makatulog, puro overthink yung nakikita ko dito sa work mo. Ayan. So, tingnan pa natin. Pero nakikita ko, okay kasing kaperahan dito at tuloy-tuloy yung pasok ng pera mo. Ayan. So,
kung magbi-business ka, swerte ka, or self-employed, swerte din. So, may nakikita lang ako ng mga delays, siguro sa sahod, pero magiging okay din. May mga delays lang. Ayan, oh. Siguro may namimiss ka back home, or may namimiss ka na someone, at hindi mo nakakausap. And medyo wala kayong pag-uusap. And ano lang dito kasi baka na-involve ka sa chismis, or ikaw tong machika. And iwas-iwas ka na lang sa mga taong nangungutang sa'yo. Okay? Wag na magpautang ngayon. Ayan, oh. So, medyo pagod dito talaga yung iba. Parang walang energy. Laging puyat, ganyan. And sa nakita ko, meron dito someone na nababaitan sa'yo, ganun. May handang tumulong. Ayan, oh. Tuloy-tuloy yung pasok ng pera mo. Stress ka lang a bit. So, tingnan pa natin. Anong advice ni Universe? Advice ni Universe. Growth. You're experiencing growth and expansion in all areas of your life. You are on the right path and moving forward to greater fulfillment and success. So, ayan. So, kung nahihirapan ka ngayon, nasasaktan, huwag kang mag-alala kasi it's part of your expansion and success. And sa nakikita ko dito na may growth na nangyayari. And sa lahat ng areas, love life, family, career, self, and you're on the right path. Alam, 2, 3, 14 na nyo. And marami pang ma-feel kang success at fulfillment. Okay? Ano pang advice ni Universe? Shield of resilience. Employ your shield of resilience, guarding against external pressures while nurturing your internal strength in love and career. So, sinasabi dito, kahit na, alam mo yun, huwag mo ibibigay lahat eh. Kahit sa career, magpahinga ka din, kahit sa love life. And yes, nagiging resilient ka sa lahat ng bagay. Pero, huwag kang mapapapressure sa mga tao sa paligid mo, sa work. Kasi work, pwede mapalitan eh, pero yung health mo hindi. And pagdating din sa love, kasi baka minsan, mas inuuna mo na yung ibang tao kaysa sa sarili mo, or yung work mo kaysa sa sarili mo. Health is wealth, ika nga, diba? Anong gagawin naman ng pera mo kung ano ka naman, hindi okay yung health mo? So, ayun. Yun ang message. Sinapan natin. Anong paparating sa'yo? Pa-advice ni Universe. You are not too much. So, kung sinasabi dito na parang sobra ka na, you are always enough. You are not too much. And the risk is worth the reward. So, ayan, kung may mga tinake kang risk sa mga nakarang araw or buwan, and magre-reward na yun. So, huwag ka na mag-overthink. So, yun lang guys. Maraming salamat po. Don't forget to hit like and subscribe. At sa mga gusto magpa-private reading, message lang ako sa Facebook or Instagram. Nasa description box below. Okay? So, ayun lang po. Maraming salamat. Bye-bye!